Tayo po lahat ay tumayo at ating pagpilihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Lord. Panginoon, magandang umaga po. Ayan, sabi nga po sa nabasa po natin na gising talagang every gising is a blessing. Gising na po tayo lahat. Ayan, so kung gising na po kayo, ayan, batiin po natin mga katabi po natin. Kamustahin po natin. Lalo na po yung mga first time natin nakita. O ayan, mga bisita po natin. Welcome po. Ayan. Purihin pong Panginoon dahil tayo po'y tinipong muli sa lugar pong ito para po magpasalamat po sa Kanya, sa isa lamang nating Panginoon na nagligtas po sa atin, na nagpatawad po sa atin. Purihin pong Panginoon. Sa Kanya lamang po papuri. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hey! Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Walang ibang Diyos
Magandang umaga po sa inyo lahat. Pakingitian lang po muna yung mga katabi. Ngitian lang po. Yung sa banda rito po ay dahil rapture pong pag-uusapan natin, nauna na po yata. Nawala na yung mga nandito. Alam na kagad nila ang mangyayari. Kaya, ginawa na nila kagad. Ngayon, baka yung mga naroon gusto pong umupo muna dito sa upuan ng mga na-rapture. At para kung may susunod man kayo na yung susunod. Pinagbabatuloy po natin yung ating pong topic ngayong umaga ng prophecy of the Bible. At naka-assign po sa atin ngayon ang salita pong ang isa pong prophecy na rapture. Tanong ko lang po, is this the first time na marinig po ninyo yung word na rapture? Doon po sa mga first time po ba? Meron po mga bumulong. At karamihan po kasi, pagka pinag-uusapan po natin ng rapture, hindi siya masyadong nabibigyan pansin, lalo na po sa mga bagong mananampalataya sa ngayon. Kaya maganda po pinag-aaralan po natin. Kasi noon po, pagka naisip natin rapture, ang nasa isip lang po yung pagka pumutok yung appendicitis. Yung rapture yun. O kaya, yung bigsa, rapture. Pero ngayong umaga po, tingnan natin po yung saklat po na binasa po natin sa Thessalonians chapter 4 na kung saan po yung pinaliwanag ni Pablo kung ano po ang rapture. Actually, maganda po ang background ditong Thessalonian Church kung hindi po natatandaan yung mga nakaraan natin pag-aaral. Ang Thessalonian Church po ay bagong-bagong church lamang po ito. Halos, andun po si Paul, sa loob lang po ng 2 linggo, ang Thessalonian Church ay talagang nag-boom. Ang ganda talaga ng growth ng Thessalonian Church. Nasa ganda ng growth niya, narinig ang Thessalonian Church hanggang Macedonia, hanggang pinaka-main. Narinig ang Thessalonians hanggang Macedonia. Talagang 2 weeks lang po yon. Pero ito po yung nakakalungkot. Dahil maganda ang testimony ng Thessalonians, hinabol po si Paul. At gusto siyang patayin. Kaya si Paul for 2 weeks lang, wala pa nga pong 2 weeks yun eh. Umalis kagad siya, tumakas siya. At ang natagpuan na lang doon ng mga naghahabol si Jason. At si Jason ay naikulong. Okay. So, yun po isang istorya na masabi po natin na ganun po katindi yung pong testimony ng Thessalonians. Ngayon, nag-iisip po si Pablo na, kamusta na kayo mga taga-Thessalonians? So, ang ginawa niya, pinabalik niya po pinapunta niya si Timothy. Sabi niya, kamusta mo nga ang church ng Thessalonians. Actually, yun po ay wala pang 1 taon. Nung pumaalala ni Paul ang Thessalonian church, pinabalik niya si Timothy. At nung nandun na po si Timothy, nakita niya ang ganda ng Thessalonian paglago. Pero meron po isang theological issue. Ang isang theological issue ng mga taga-Thessalonica ay yung paano na kung darating ang Panginoon Yesus, alam namin na kami ay kukunin, pero paano na yung mga namatay? So yun ang issue nila. At nung sinasabi ito ni Timothy kay Paul, hindi alam ni Timothy ang sagot. Kaya nga bumalik siya kay Paul at sinabi niya ganitong issue. So, madalas po, ang kamatayan ay nagdadala ng katanungan. When will we see our loved ones again? Di ba ba? Paano kung tayo kinuha ng Panginoon? Paano yung ating mga loved ones? Ano mangyayari sa kanila? Paano po yon? At minsan po ito pong mga katanungan ito po yung naging katanungan ng mga taga-Thessalonica kay Timothy. Sabi ko nga po kanina, hindi po nasagot ito ni Timothy. At hindi rin natin alam kung hanggang saan ang kaalaman ng mga taga-Thessalonica when it comes to end times. Anyway, iniisip-isip na malapit nang dumating ang Panginoon. So, kailangan malaman namin kung saan pupunta yung aming mahal sa buhay. In the process of explaining this, isinulat po ni Paul ang bahaging ito at kanya pong dinatalyeng maigi kung ano mismo mangyayari kapag ang Diyos ay dumating at yung rapture ay dumating po. So, some reason, maganda po na maintindihan po natin bakit po itinuro ito ni Paul. Sa 1 Thessalonians 4:13, sabi kong ganon, but for us not to be ignorant.
But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Sabi ko na, huwag kayong maging ignorante. Ang Tagalog na word natin ay, ayoko sana sabihin, pero yung tanga. Sinabi na rin ano. Yun talaga yun eh. Huwag kang maging tanga. Kasi kapag hindi mo alam ang isang bagay, hindi ka masisiyahan. Hindi po ba? Hindi ka masisiyahan. Yung word na ignorant means agnoneo, which means not to know. Lack of information or intelligence. God does not want us to be ignorant about rapture. In fact, ang church mo ng Thessalonica ay bago lang at parang, teka, wala ka pang 1 year eh. Dapat ka, hindi ka pa dapat makaintindi nitong rapture na to eh. Bakit ba rapture? Kagad niisip mo. Hindi mo muna pag-isipan yung lalim mo sa Panginoon. Pero hindi, wala pong pinipiling, wala pong pinipiling age or yung kaalaman ng isang tao. Kundi ang rapture talaga ay dapat malaman ng bawat mananampalataya. At hindi tayo sasabi pong gano'n, hindi tayo dapat maging ignorante doon po sa propesya na yon na ating po pag-aaralan ngayon. So sabi pong gano'n, wherefore comfort one another with these words. Makakahanap ba tayo ng kaaliwan sa isang bagay na hindi natin alam? How can we rejoice na, pagka namatay ako, kukunin ako ni Lord, na hindi mo naman alam, hindi naman natin alam kung paano. Ano mangyayari doon? Kaya nga po itinuro ni Pablo ang rapture. Yan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano hindi excited sa rapture. Maraming Kristiyano hindi excited kung dumating ang Panginoon. Maraming Kristiyano hindi excited na mayroong parating na isang bagay na mystery na mangyayari sa kapanahonan natin. Kasi hindi nila alam. Ang alam po nila ay ibang rapture. Ano po? Sa ikalawa, ang sabi ni Paul, that you sorrow not, para huwag kayong malungkot, which even as others which have no hope. Upang kayo, huwag ba kalumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Tandaan po natin, tayo po mga Kristiyano ay puno ng pag-asa. Wonderful hope, the hope of the future, the hope of heaven, the hope of coming of Lord's return. Ang dami nating pag-asa. Ang mundo, anong pag-asa ng mundo? Ang sasabihin lang sa atin ng mundo, huwag ka mawala ng pag-asa. At kung hindi ka Kristiyano, ano yung sasabihin lang, huwag ka mawala ng pag-asa? Saan? Saan ang kukuha ng pag-asa? Sa sarili mo, bahala ka. Magpakatatag ka, saan? Saan ako magpapakatatag? Ang sarap ng Kristiyano. Pag sinabi mo, huwag kang mawala ng pag-asa sa Diyos, tiyak yon. Na Diyos yon. Na magbibigay sa atin ng pag-asa sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Ang mundo, alam na lang, dito sa Pilipinas, ang alam na pag-asa yun sa Quezon City. Yun, pag-asa yun. Pero yung pag-asa, meron tayo sa Diyos. Yun ang sasabi ni Paul dito, that you sorrow not. Huwag ka malungkot. Kanina po, nabanggit ko yung sa Romans chapter 8:18. Sabi nga ganon, the suffering that you're experiencing now is nothing to compare with the glory that will be soon revealed to us. Yung mga paghihirap natin, wala po yan. Kalingkingan lang yan ng kaluwalhatian na iahayag sa atin ng Diyos. Kalingkingan po lamang yon. Wala po yan. Hindi natin maiisip kung gaano kaganda yung kaluwalhatian na yon. At minsan na binibigyan natin diin ngayon ay yung ating paghihirap, the sufferings. Kaya nga po sabi po ni Paul, sasabihin ko sa inyo itong rapture na ito kasi nagbibigay ito ng pag-asa sa atin. Hindi katulad ng mga taong walang pag-asa. Tandaan po natin, from God's standpoint, all prophecy is certain. All prophecy is certain. Kung hindi ka naniniwala sa prophecy, pag naiwan ka, maalala mo sana na totoong prophecy. Ano po? Pero wag magpapaiwan, please lang. Wag magpapaiwan. All prophecy is certain.
Kaya naman kapag ang prophecy ay natupad, it meticulously follow exactly what God predicts. Eksakto yun. Kaya nga po habang pinag-aaralan natin ang prophecy na ito, in fact, bata pa po kami, siguro po matagal-tagal na yun, napag-aaralan na po namin ito. Alam naman na po namin yung tuloy-tuloy na gano'n. Pero mayroon pa rin po kami pag-asa na mangyayari ito, lalo na sa kapanahunan ngayon. Ito po yun. At lahat po, pag-aaralan po natin, nakakatuwa po na na-impress po ako doon sa exactness kapag ito na natupad ayon sa hula na nakalagay sa Biblia. And in fact, this generation, ating pong henerasyon, ang nakakakita na ngayon ng mga pangyayari ng mga hula na nakalagay po sa Biblia. Marami na po yung pagkipag-alay ng Russia at ng Iran. Yan po ay nasa Biblia. Marami po yan sa nangyayari sa paligid natin. Everything is happening as what the Bible predicts. So, pumunta po tayo sa rapture of the church. Pero we need to be careful to distinguish between the rapture of the church and the second coming. Magkaiba po ang rapture of the church and the second coming. So, tignan po muna natin dati nating chart. Natinig natin doon sa Book of Daniel. Ito po yon. Ayan. Pwede kayang i-zoom. Hanggang doon sa rapture. Hindi kaya. Okay. So, makikita po natin doon sa cross, yung pong namatay ang Panginoon Jesus, tapos nagkaroon po ng stop doon sa redemption plan ng Diyos sa Israel. Yung yellow po, yan po yung redemption plan. Plan of redemption for Israel. And then nagkaroon po ng church age. At ito po tayo ngayon, church age. Mula po doon sa yellow na yan, that's 4,000 years. From the, sorry po, hindi po yung yellow. Mula po doon sa yellow na yun, mula po doon sa sinabi po ni Nehemiah, na ibibuild po yung Jerusalem, yung walls ng Jerusalem. Hanggang doon po sa Old Testament po yan. So mula po doon sa Old Testament na yon, sa New Testament yung church, hanggang kamatayan po ni Kristo, then the church age. Tayo po yon. Then, doon po sa church age, ay naroon po makikita ninyo yung rapture. Yan po yung rapture and then the tribulation. Yung pong tribulation, 7 years na mangyayari before the rapture. After the tribulation, after the rapture, mangyayari. So, pagka pinag-usapan po natin ang rapture, eto na yan. Malapit na. Pero may 7 years na difference para doon sa second coming. Kasi ang second coming po ay doon po after the tribulation. Ang second coming. Ang rapture, hindi po yun ang second coming. Ang tribulation po, after ang tribulation, yun po ang second coming. So doon po tayo pupunta. Ang rapture po, bababa po dito ang Panginoon Jesus hanggang ipapawid lang in the air. Then tatawagin niya ang kanyang mga anak upang salubungin siya sa ipapawid. Sa panahon ng rapture, He will not set His foot on this earth. Yan. Yun naman po second coming, doon, literal po, nababalik ang Panginoon Jesus sa mundong ito. In fact, they are separated nga dito pong 7-year tribulation na ito. And then from there, sa tribulation, sa susunod na Sunday na po yun, pag-aralan natin. Abangan niyo po sa Pastor Migs. Pastor Migs, wala ngayon, na-rapture na rin. Ano po? Nailipat sa saan siya? Sa Bohol. Okay. Speaker po siya doon. Now, what is the rapture of the church? What is the rapture of the church? Tingnan po natin general things about the rapture of the church. Thessalonians 4, yung po binasa natin kanina. Ulitin po natin, no? For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Pagka sinabi po dito asleep, yung hindi natutulog, ng mga namatay na. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. The dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Now, tingnan po natin yung salitang rapture. Ang sabi po ng Ryer's Basic Theology, tumingin po ako sa ibang kasi marami po nagsasabi na wala naman daw ang rapture.
Ano po? So tignan po natin maigi. Kailangan po maging malinaw na ito po ay totoong mangyayari at totoo po yung term na yon. Ginamit po ito ng Rayer's Basic Theology. Sabi po ganon, rapture is a state or experience of being carried away. The English word comes from a Latin word rapio, which means to seize or snatch, agawin, in relation to an ecstasy of spirit or the actual removal from one place to another. So in other words, it means to be carried away in spirit or in body. The rapture of the church means the carrying away of the church from earth to heaven. Kukunin po ang church. At pag sinabi natin church, hindi po yung building. Yung mga tao. Yung mga tao. Hindi yung building kasi meron pong ibang grupo ng reliyon na naniniwala na kukunin yung building. Ano po? Kaya po mga tulisan, at tulis po yung mga matulis yung kanila po mga building. Sorry po, edit mo yon. Kaya totoo po yun, naniniwala siya, parang rocket. Rocket na akyat ba? Hindi po, when we talk about the church, tayo po mga Kristiyano, ang kasama doon. At sabi po naman ng electronic media from Parsons Technology, the Greek word from this term, rapture, appears in 1 Thessalonians 4:17, translated caught up. The Latin translation of this verse used the word rapturo. The Greek word it translates is harpazo, which means to snatch or take away. So ito din po yung word na ginamit, na caught up, na ginamit sa panahon po ni Philip. Kung inyo po matatandaan na si Philip, nagtuturo sa doon sa eunuch, at after niya mabaptize yung eunuch, bigla siya nawala. Ano po? Lumipat po si Philip mula po doon sa Gaza, kung nasaan siya naroon, hanggang sa Azotus. Yun po ay 48 kilometers ang layo nun. Snap. Biglang nawala si Philip. Nailipat na roon sa Azotus. Pagkatapos niya mag-preach doon sa eunuch. 48 kilometers ang distance noon. Ito rin po yung word na ginamit doon sa experience po ni Paul when he was caught up. Sabi po gano'n, doon sa third heaven. Dinala siya sa third heaven. So, wala pong duda na ang salitang ginamit sa 1 Thessalonians 4:17 indicate the actual removal of people from earth to heaven. The state of being transported from one place to the other. So, hindi po yan nakakapagtaka. Pero, hindi po lahat ay makakaranas ng rapture. Hindi lahat. Mayroon pong may iwan. May mawawala at may magwawala. May magwawala. Magwawala yung mga naiwan dahil hindi nila alam bakit nawala yung kanilang mga kasama. Yung kanilang mga loved ones. Yung mga naiwan magtataka at maraming speculation kung anong nangyari. At dito na siguro lalabas yung speculation sa, naku, may alien na dumating at pinagkukuha sila, nawala na sila. Yun po. Alien abduction. Yan yun. So yung mga naniniwala sa mga alien abduction, hintayin ninyong alien ang kumuha sa inyo. Basta't kami, alam namin, ang Diyos ang kukuha. Ang Diyos ang kukuha niyan. Magkaliwanagan tayo. At sino po mga participants? Una, the Lord is going to participate. The Lord Jesus is going to participate. For the Lord Himself, ang sarap po nun shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Isang araw, God the Father is going to say to His beloved Son, go and get them. Go and get them. Ang rapture po ng church ay isang napakahalagang bagay sa Diyos na pinagkatiwala ng Diyos, walang iba kundi sa Kanyang anak na si Jesus. Walang iba kundi sa Panginoon Jesus mismo. Because Jesus paid the penalty that our sins deserve. Lahat tayo ay tinubos niya sa kasalanan. Siya lamang po ang narapat na naroon nakatayo at sumasat siya sa lubong sa atin. Kung i-imagine po natin yung pong ganong picture, ang sarap makita na yung
yung mismong Diyos na tumubos sa iyo, siya ang mismong naroroon para salubungin ka. Ang sarap po. Siya po ang sasalubong sa atin. So, ang unang pong participant dito, yung pong tumubos sa atin na Panginoon Jesus. Ikalawa po, the resurrection of the dead in Christ. Yung mga namatay na. In first, sa 16b, and the dead in Christ shall rise first. Ayan. So, 1 Corinthians 15, 51 to 52, mababasa po natin, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Yung po muna tignan natin, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all be changed. Notice po dito, sabi po ganun ni Paul, I show you a mystery. Kapag sinabi po natin mystery in the New Testament, it is something that had at one time been hidden, but is now revealed to God's people. Dati mystery yan. Sa Old Testament, mystery yan. Doon sa Book of Daniel, mystery pa yan. Anong mangyayari? When God point his finger doon sa redemptive plan para sa Israel, at sabi niya gano'n na ito na ngayon ang church, then the mystery revealed. Ang sabi ni Paul, ito na yung mystery. The rapture. The rapture of the church. At pag sabi natin mystery, ang misteryo ay isang pangyayari na hindi pinaalam sa mga taong nakaraang generasyon, pero ipinahayag ngayon ng Espiritu sa mga apostol at mga propeta ng Diyos. That is mystery. So it's no longer mystery. It is no secret what God can do. Hindi na mystery. At ang isa po sa mga mysteries na inihayag ay ang rapture of the church. And the Bible says that all those who have died in Christ will be taken up and given their glorified bodies. How will God be able to resurrect their bodies? Tanong. Paano nga ba i-resurrect yung mga namatay na? Paano po ba yung rapture sa mga namatay na? Bubukas ba ang lupa na parang jet na sasabog sila pa itaas? At ikaw na naman nakatayo na may patay pa ron, bigla ka mahuhulog dahil wala na yung patay. Bumuka na yung lupa. Ganun ba? Pwedeng mangyari pero hindi ganun. Hindi po ganun. It could be that when the rapture takes place, the soil of the graves will not even be disturbed. At kung may loved ones ka na nandun sa urn, baka gumalaw na ganon. Wala na. Okay. Gusto ko po sabihin sa inyo, yung urn po na anak namin nasa bahay pa. Sikreto po yun, pero hindi na secret ngayon. Nasa bahay pa. We love that. At gusto namin makita na isang araw kapag ka nag-rapture mauna siyempre yung mga patay. Sila yung unang may pribileyo na makasalubong ang Panginoon Jesus. Pero mamaya babanggitin po natin yan. The soil of the graves will not even be disturbed. Sa tao po, that would be impossible. But with God, that is not a problem. Hindi po problema. Alam po natin that God spoke the world into existence. Sinabi niya lang po sa world, let there be light. Animals, plants, trees. Sinabi niya lang po yun, word lang po yun na binanggit niya. At nagkaroon po ng lahat. Everything came into existence except Him. Siya po ay noon pa, bago pa man ang mundong ito ilikhiin. Naroroon na po ang ating Diyos. At patuloy siya nagsasalita sa kanyang nilikha. And when He spoke, all the atoms and molecules ay sumusunod sa kanyang command. Ang tinig na lumikha ng buong sanlibutan ay siya ring tinig that will speak among the dead to rise. One day, He is going to speak to the particles of man, and every particles will have to obey. And this old mortal body will turn into a glorified body. Salita po ng Diyos. When God the Creator speaks, bawat butil ng katawan ng tao, every single cell will obey. Every single cell ay susunod sa kanyang pinag-uutos. Walang may iwan.
pagpalagay po natin na mangyayari ngayong gabi? Pwede naman po, hindi po ba? Pwede naman po. First of all, mula po sa kanyang kinauupuan at the right hand of the Father, sasabihin ng Father, go get them. Bababa po ang Panginoon Jesus physically hanggang doon sa himpapawid on the air above the earth. He would give a shout, which is a shout of command, and all over the world, Christians who have died will be resurrected. That's the first part. At pagkatapos ng shout of command ng Panginoon Jesus, kasunod ay yung voice of the Archangel Michael. Then there is the trumpet sounds of God, yun po yung signaling device. Ano po, of course. And throughout the scripture to signal an event. All over the world, this happened instantaneously. And here's the church triumphant. Ano po? Ito ang church, tagumpay ang church. The body of the saved meeting the Lord in the air. You see, once we receive our glorified bodies at the rapture, katulad ng katawan ni Kristo noong tinanggap niya ang kanyang glorified body at the resurrection. Yun po ang glorified body. If a child of God today, you die from the Lord before the rapture, you will be a part of that group. Huwag ka mag-alala. Pag namatay ka ngayon, nasa first group ka. You will be resurrected from among the dead. But if you are living, when Christ comes back and you are a child of God, you will experience the transporting of the living in Christ. Ito na yung pagsasalin na po, pag-alis sa'yo. Ang sabi pong ganoon, that we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Tignan po natin yung last part of Corinthians chapter 15:52, that speaks of the living we read, and we shall be changed. Sabi po ganoon, and we shall be changed. From mortal to immortal. Mababago po tayo. Notice po natin dalawang bagay. Una, from mortal to immortal. Mula sa nasisira sa hindi nasisira. A transformation will take place and these mortal bodies will become glorified bodies. According po doon sa 15:53 ng Corinthians, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ito po yung katawang panglangit. Bodies without sin, bodies without AIDS and holy, and bodies that are immortal. Kailangan natin ng different kind of body. Pagka tayo po ay nag-glorify na. And we shall be changed instantly. In the twinkling of an eye. Isang kisap mata. And how fast will we be changed? Sabi nga noon, in the twinkling of an eye. In a moment, in the twinkling of an eye. Isang kisap mata. Mga babae, kapag kayo ay may special na lakad, ilang oras ka nagbibihis o naghahanda? Matagal. Nagpapaganda kayong masyado. Titignan ninyo maigi kung anong susuot ninyo. Alam niyo po ba sa rapture, in the twinkling of an eye, you will all be changed. And the best change you will have sa buhay mo. Hindi mo kailangan magpaganda. Yung pinakamaganda mo. Yung pinaka-healthy. Glorified yan eh. Meron po nagsabi na ang pinaka-prime natin ay yung 30 years old. Yun daw yung katawang dadalhin natin. So ibig sabihin, kung mararapture ako ngayon, babalik yung aking long hair. Babalik, hallelujah. At may gaganong kulit siya. Yung laki mo, wala na magiging the prime, the prime. As sarap siguro nung magkaroon ka ng pero alam ko, hindi mo na ma-appreciate yun eh. Kasi everybody has the same beautiful bodies. Di ba? Hindi mo na ma-appreciate yun. Hindi mo na masasabi sa asawa mo, ganyan ka pala kaganda nung bata ka. Hindi mo na sasabihin yun. Kanina lang, nasa katawan ka na isinumpa ng kasalanan, karamdaman,
pagtanda, and all of a sudden, you're going to be in your glorified body at yung pinaka-best look, pinakamagandang ikaw na magiging itsura mo sa isang kisap mata. At sabi po going to blink is about 0.4 seconds. 0.4, wala pang 1 second yun 0.4 So every time na nagbi-blink tayo, nakita ko nag-blink kayong lahat. Pagka nag-blink, 0.4 seconds lang. Ganun kabilis. Di ba? Tapos, ang transformation, the best. Wow. Sino nga ba hindi magnanais ng rapture? Lahat ng tumanggap sa Panginoon Jesucristo ay dadagitin mula sa lupa. Hindi na mahalaga kung anong denomination meron ka. Kung tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, kasama ka sa mga dadagitin. Ito sabihin ko sa inyo. Mas radical. Kahit tayo maniwala kahit na hindi ka naniniwala sa rapture, you will be changed. As long as you walk and obey Jesus Christ as your Lord and Savior. Mystery yun Baka minsan hindi mag-glass ng mind natin. Pero I want you to believe. I want you to believe. Maniwala kayo. Kasi ito yung isang bagay na hindi pa natin naranasan na ikinikwento sa atin na mararanasan natin. Ikatlo po, kaapat, when will the rapture take place? Kailan po? Ilang beses na po nababanggit po sa ating po mga mensahe na there are many who differ about when the rapture will take place. Marami po. At sa mga messages na binanggit natin, lagi po ang Pastor Migs, alam ko po, pre-trib, ang Pastor Willie, pre-trib. Alam niyo po, ako po yung nasa ATS, post-trib po ako. Post-trib. Ano po yung mga views na yon? Ang post-trib po, they believe we will be raptured after the tribulation period. So doon sa chart natin, after ng tribulation period, pagtapos ng dumaan doon sa wrath of God, pagtapos dumaan doon sa lahat ng mga pagkasira, everything, doon ka lang ira-rapture. Yun po yung tribulation, post-tribulation. Mid-tribulation naman po, kasi ang tribulation po ay 7 years. So meron po 3.5 yun, at saka meron 3.5, doon po sa kalahati naman po. Doon naman po mara-rapture. Ang pre-tribulation period po of you, they believe the rapture will take place before the tribulation period. Yan po. So, while I respect, ngayon po sa akin pong katayuan ngayon, while I respect the opinion of people who hold to the mid-tribulation and post-tribulation, mas pinapaboran ko po ang pre-tribulation period. Hindi po ako takot sa post-trib. Ano po? Hindi po. But the Bible clearly teaches a pre-tribulation rapture. Na mangyayari ang rapture bago ang tribulation. And how do we know that? Pakita ko po sa inyo ilang mga bagay sa Scripture. Una, we are not children of wrath. Hindi tayo mga anak na galit ang Diyos sa atin. We are not children of wrath. Ang tribulation period po, it is that special time when the wrath of God will be poured out on the wicked. Yun po yun, ang tribulation. So bakit ipo-pour out ang wrath of God sa wicked? Bakit tayo sasama? Hindi tayo kasama. Kung wicked ka, kasama. Pero kung hindi, kung ikaw tumanggap sa Panginoon, kilala mo siya, namumuhay ka na kasama siya, then hindi ka kasama doon. God's people are not going to experience the wrath of God. The day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, a day of trumpet and battle cry. Yan po sabi sa Zechariah chapter 1, 15 to 16. Yan po yung araw na yon. Naisin ba natin na yung araw na yan, nandiyan tayo, doon sa panahon ng distress, ng anguish, day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness? Naisip ba natin manatili doon sa panahon na yon, sa loob ng 7 taon? That day is reserved for those wicked people.
Ang sabi pong ganun sa Romans 5:9, nabasa po natin, much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. 1 Thessalonians 1:10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Oh. Deliver us from the wrath to come. And 1 Thessalonians 5:9, we read, for God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Another reason why we believe in pre-tribulation is because Paul talks to the Thessalonians sa 1 Thessalonians 4:13. Sabi niya gano'n, he tells them to comfort themselves in knowing they will not go through tribulation period. Matuwa kayo, mag-aliwan kayo, hindi kayo dadaan doon sa panahon na yun ng tribulation na kung saan ang galit ng Diyos ay naroroon. Another reason we believe in the pre-trib is in the days of Lot. Sa panahon ni Lot, hindi po ba? Noong pong fire and brimstones ang binagsak doon sa lugar niya. Ano lugar nga yan? Sodom and Gomorrah. Sa Sodom and Gomorrah. Hindi po nagpadala ang Diyos kahit isang brimstone hanggat hindi nakalalabas si Lot at ang kanyang pamilya. Hindi siya nagpadala ng brimstone. Ganon kamahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi mangyayari ang tribulation hanggat naririto tayo. Hindi bubuhos ng Diyos ang kanyang galit habang may natitira pang kaisang sa anak niya sa lugar na ito. But there is another reason we know that we will not go through the tribulation period. The church is not mentioned during the tribulation period. Hindi po na-mention ang church sa panahon po ng tribulation. Maganda po pagka pinag-aralan na po natin ang tribulation, I want you to come. Tignan po natin maigi. At hindi na natin naisin yun. Na-mention lamang po ang tribulation period. Doon po sana. The last time church is mentioned, beginning of Revelation 4:1, when we read, after this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking to me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Na-mention lamang po ang tribulation period sa simula po ng Revelation chapter 6 hanggang 16. So kung titignan po natin ang tribulation, ano ba yung tribulation period, ano ba mangyayari doon? Balikan niyo po, basahin niyo po ang Revelation chapter 6 hanggang Revelation chapter 16, yan pong kabuuan na yan ang mangyayari sa tribulation period. At hindi po binanggit ang church diyan sa panahon yan. Ang binanggit lamang po diyan ay puro yung pagkagalit ng Diyos na ibubuhos niya sa mundong ito. We can safely say that we are not going to be here during the tribulation period. Amen po ba? Amen. But I can assure you, based on the Word of God, that no man or woman knows the time when Christ will come to rapture His church. Wala pong nakakaalam. Pero alam ko po, it will come on the day of the Lord. The day of the Lord. Kailan ba ang day of the Lord, Pastor? Sunday, no? Sunday. Wala pong biro. Day of the Lord. Sunday yan. May nauna na kasi eh. May nauna na. Tingnan niya po, dito po ako magwawakas sa Matthew chapter 24. 34 to 36 hanggang 42. Babasahin po natin. But of that day and hour, knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Kaya nga po siya magsasabi, go get them. But my Father only. But as the days of Noah were so, shall also the coming of the Son of Man. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. Tignan po natin na, they were marrying and giving into marrying. Yung bang marami na nagpapakasal.
Para bang simpleng-simple lang. Para bang maraming nag-aasawa at that time. Kaya yung mga wala pang boyfriend, girlfriend dyan, pagka marami na nagpapakasal ngayon Marami na. Dito nakaraang araw si Pastor Migs, dalawa yung kinasal niya. Nakadala po kami ng kasal. Parang maraming mga kinakasal ngayon. Parang napaka-normal ng takbo ng buhay. Giving sa marriage, ganun po. And then sabi pong ganon, I knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man. Tignan niyo po. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. The other women shall be grinding at the mill, the one who shall be taken, and the other left. What's therefore? For you know not what hour your Lord does come. May kukunin, may maiwan. And I pray kung yung man pong piloto ng eroplano ay Kristiyano, pag-pray nyo na Kristiyano din kayo nakasakay doon. At tiyak, bagsak ang eroplano. Only the Father in heaven knows the year, month, and the hour. And Christ said that when the rapture is to take place, but my Father only. Isang araw, at malapit na po. He is going to give the Son of God the command, go and get them. And that is what Christ is going to do. The rapture of the church is a glorious event we should all be longing for. Kaya nga po tanong ko kanina doon sa Sunday School, anong mga paraan ang ginagawa mong paghahanda? Ano yung mga practical and spiritual preparation meron ka daily as you look for the coming of the rapture of the church? Sa wakas po, magiging malaya na tayo sa kasalanan. Tayo ay mananatili sa presensya ng Diyos magpakailanman. Maraming mga nagtatalo-talo tungkol sa kahulugan o saklaw ng rapture, pero hindi po ito ang intensyon ng Diyos. The rapture should be a comforting doctrine full of hope. Huwag natin pagtalon-talunan. Pero ito po ay isang doktrina na puno ng pag-asa. Nais ng Diyos na pasiglahin natin ng isa't isa sa pamamagitan ng salitang ito. Sino po ang hindi nakatitiyak na makasama sa rapture? Taas po kamay. Parang ako lang nagtaas Nakatitiyak pa tayo. Kung tunay po na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na ating buhay. Don't give away, don't take away yung pong word na yon. Yung pong pagtanggap sa ating pong Panginoon Jesus, pagkilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. When the Lord comes to snatch us that day, here in this church, maybe during Sundays, I pray na walang may iwan dito po sa inyong mga upuan. I pray that the church will be emptied during the rapture day. Wala pong papaiwan, na kapatid. Hintayin po natin ang pagdating ng Panginoon Jesus. Let us pray. Panginoon, salamat po. Napakasarap, Panginoon, na bagamat ito po ay parang mind-boggling sa amin. Parang hindi namin ma-apuhap, hindi namin maisip. Pero ito po yung iyo po inihayag sa amin. Yung pagdagit mo sa iyo pong mga anak. Marahil ang mundo magtatawa sa amin pag narinig ito. Pero nakakalungkot, Panginoon, na kung maraming may iwan at doon may bubuhos ang iyong pong galit, napakalungkot, Panginoon, na araw na yon. Hindi ayaw namin makita, Panginoon, namin pong mga sarili. Nararoon sa panahon na yon ng paggagalit mo, ibinuhos mo sa mundo ito. But Father, we thank you. Doon po sa katotohanan na wala na po kami dito, mangyari mang yon. Inalis mo na po kami, Panginoon. Sinalubong ka na po namin dyan sa air.
Nagkaroon na po kami, Panginoon, ng glorified body. A body like Christ nung po siya ay nag-glorify dito po sa lupa, nung siya sa kanyang pong kamatayan. Panginoon, may wala kami idea about that glorified body. Pero Panginoon, alam po namin, napakasarap noon, napakasaya noon. Walang sakit, walang pagtanda, walang worries, kakaiba. Hindi kayang abutin na amin pong finite mind. Nakabox lang po kami, Panginoon. Pero salamat po na marami. Because all prophecies are certain. Tiyak na tiyak. At habang kami narito sa ganitong kapanahonan, Panginoon, Lord, continue to strengthen us. Bigyan mo kami lagi, Panginoon, ng katotohanan na parating ka. Ito po yung pag-asa meron kami. Nalulungkot na kami, Panginoon, sa tinatakbo ng mundo. Pero Panginoon, alawin mo kami patuloy na isang araw, you will come and you will take us home. We thank you, Lord. We glorify you. In Jesus' name. Amen. 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 Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve